Makibukas po tayo sa Romans chapter 3 verse 10 to 18. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumilihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang mga lalamunan. Pananalita nila ay pawang panlilinlang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Sila'y tumatakbo upang pumatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Diyos po mapagpalas kanyang salita. Praise the Lord. Panibagong buwan, panibagong tema. Ngayong buwan ng Mayo, ang tema po natin ay The Big One. The Big One. And I hope, hindi nyo po iniisip na itong The Big One ay ang tinutukoy ay yung sinasabi po ng P-Box, na kung saan po ay maaari po daw anumang oras ay maranasan natin ang malakas na lindol na sinasabi na sa Metro Manila alone, next slide, please. Sa Metro Manila alone ay maaari daw may mamatay na 34,000. Again, Metro Manila pa lamang ito. Kaya naman, you will observe meron pong mga regular na earthquake drill ang ginagawa. As far as I can remember, sa taong ito, I experienced mga 3 o 4 na experience ko sa munisipyo ng Dasma. Kasama ko si Jen nung aming naasikaso yung ating lote na purchase sa biyaya ng Panginoon sa pag-ibig. Naranasan ko din ito twice sa NCST, isa sa senior high when ako ay nakapagsalita doon. I cannot remember yung isa na naranasan ko. I believe 3 or 4 times yung naranasan ito. And yes, meron makita tayo na may mga designated na evacuation area. Napaisip ako sa ng evacuation center ng Salawan. Ito nakakaalam. So, wala. At yes, sinasabi na merong ginagawang pagkukumpuni ng flyover along EDSA. At sinasabi, ito din ay may kinalaman sa paghahanda sa maaring mangyari itong The Big One. But yes, hindi itong tinutukoy natin sa tema natin The Big One. Sabi na, meron ka bang dadalhin? Na this big one ay of course ang makasalanang tao. Ang makasalanang tao. And yes, lahat, ikaw, ako, lahat ng nilalang ay makasalanan. Kaya pamagat ang mensahe na so ibahagi ngayon, pakisabi sa iyo katabi, you are a sinner. Okay, kung gusto nyo sabihin din sa akin, sabihin nyo na rin sa akin. You are a sinner.
At ang dalangin ko, I'm hoping after this month, o tapos itong tema natin, okay, next slide, makita natin ito, if not makita natin all the more, one, the very problem sa buhay na ito ay kasalanan. Hindi kahirapan, hindi global boiling, hindi kawalan ng sistema, hindi racist, not even dysfunctional family, kundi ang pagiging makasalanan ng tao. Two, na ang pagiging makasalanan ng tao is more than just nagmumula sa labas, no, I mean, no, influence from outside, from environment. Yes, maaari, no, kahirapan, yes, maaari, but ang pinakaugat nito ay nagmumula sa iyo, sa akin, sa ating mga puso. Third, makita natin that the solution is not within us. Wala sa atin, it's not us, it's not coming from us, it's apart from us, dahil it is God and God alone. Ang mundong tinuturo, o sabihin na natin, no, therapy sa tao, ay tanggapin na mabuti siya. Sabi nga ng kanta ni Paul McCartney, there is good and bad in everyone. Pero ang sabi ng Bible, ang sabi ng Lord, marumi ang puso ng tao. And I hope, no, alam natin, kahit isa o dalawa, where we can find in the Bible saying na ang puso ng tao ay marumi. I hope you have one, kahit isa. Fourth, makita natin, as believer, as Christian, and yes, we still have the tendency to sin. Nagkakasala pa rin tayo. Can you say amen? And so, fifth, makita natin as believer that we cannot live a holy life apart sa mga provide ng Lord para sa buhay Kristiyano. Gaya ng local church, spiritual discipline, devotion sa teachings ng salita ng Panginoon, involving sa ministry, all this, no, provided by God para tayo ay matuto at makapamuhay ng banal. Of course, lahat ng ito ay sa patnubay at empowerment ng Holy Spirit. Can you say amen? Kaya yung mga nagsasabi that I can be a good believer by DIY, do it yourself, parang mo na rin sinabing mas maalam ka kay Lord. Walang DIY para sa isang mananampalataya na magpatuloy sa buhay na ito at lumago. Can you say amen? Yes, sabi nga, ang church ay hindi perfect dahil ang members ay hindi perfect. Ang bawat isa sa loob ng church ay hindi perfect. At napakahalaga sa buhay pananampalataya niya na mayroong siyang church na kinabibilangan. Palagay ko, klaro ang makikita natin sa buhay ng isang professing believer kapag wala siyang involvement sa church, wala siyang membership sa church, wala siyang accountability sa kapwa niyang mga mananampalataya, napapariwara ang kanyang buhay. Now, if you're thinking na, ako po, pastor, napapariwara lalo ang buhay ko sa church, eh, manalamin ka. Magdalawang isip ka. Remember, the head of the church is Jesus Christ. Hindi po ako, ha? Si Jesus Christ. And yes, may we see, next slide, 6, 7, 8, 9, and more. Na pagkatapos ng tema natin ito, the big one, we will lead us more na makita natin sa diyang sukdulang biyaya ng Diyos lamang. Ang tao ay naliligtas at nakakapagpatuloy. Can you say amen? So now, let me go sa 3 puntos mula sa text natin sa Roma Kabanatang 3, 9 to 18. 3 points I will share: the finding, the foundation, the prayer. 1, the finding. What I mean the finding is verdict, the judgment. Ano po ang hatol? All are under sin. All are sinners. Again, sabi sa verse 9, ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao
ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hintil man. So this is the verdict, this is the findings. Lahat ng tao ay makasalanan. Yes, mapalad ang mga Hudyo o mapalad ang Israel. Maging si Paul ay nirecognize po niya yan. Angat tayo sa chapter 3 pa rin, verse 1 and 2. Sabi niya, kung gayon, paano nakakalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Yes, may tuturing na mas mabuti sila o mas may advantage sila. Sa chapter 9 ng Roma, sa Roma kabanatang 9 bilang 4 hanggang 5, sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kalwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Hindi lahing Pinoy si Jesus, nung siya ay nagkatawang tao. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. But yes, with all this, sabi ni Paul, tulad din tayo ng hindi mga Hudyo, mga makasalanan. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Deuteronomy chapter 9, verse 6, wika ni Moses sa mga Israelita, kaya nga't pakatandaan ninyo na ibinigay ni Yahweh ang lupain ito, hindi dahil sa kayo'y matuwid, ang totoo'y lahi kayo ng matitigas ang ulo. And we can read over and over again yan. No? Pinapaalala, lalo na sa Deuteronomy, pinapaalala ng Lord sa Israel, hello, hindi ko kayo pinili dahil mababait kayo. Ang totoo, ang titigas ng ulo ninyo. Hindi tinutukoy ni Paul dito na Hudyo at Grego ay tumutukoy lamang sa mga Grego at Hudyo, kundi ito'y tumutukoy sa lahat ng tao, sa lahat ng lahi ng mundo. Very familiar tayo sa Romans chapter 3 verse 23. Sinong hindi nakakaalam ng Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. For all. Pero basahin po na natin simula po verse 21. Ngunit ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagamat ang kautusan at ang mga propeta nagpapatotoo tungkol dito, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Walang pagkakaiba ang mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat bagsak, lahat ng sangkatauhan fall short of the glory of God. Sa unang Korinto, kabanatang 5, gusto lang po makita natin ang tinutukoy po again ni Paul dito ay hindi lamang po yung mga Grego sa panahon niya at kapwa niya mga Hudyo, kundi ang lahat ng sanlilikha, ang lahat ng tao. Mula kay Adan at ang lahat ng mabubuhay pa bago dumating ang Panginoong Yesus. Unang Korinto, kabanatang 5, verse 9 to 10. Here, Paul writes, ang pagiging makasalanan ng tao ay universal or worldwide. Hindi ito isolated sa ilang lugar, kundi sa buong sangkatauhan. Unang Korinto, kabanatang 5, 9-10. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. Hindi ang mga di mananampalatayang nakikiapid, saking, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko, sapagkat kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito para sila'y maiwasan gulo. So look at what Paul was saying, no? Ang tinutukoy po niya dito na huwag pakisamahan yung nakiapid, no? And this is very sad, yung mananampalataya nila. No, within the Church of Corinth, mayroong isang gumawa ng incest. Remember? Inasawa niya yung asawa ng kanyang tatay. At sabi ni Paul, layuan niyo yan.
Tinutukoy ko siya, hindi ang mga hindi mananampalataya. Dahil kung lalayuan nyo ang hindi mga mananampalataya, you have to leave this world. Kailangan yung iwan ng mundo para maiwasan ang kasamaan ng tao. In other words, anywhere you go, ang kasamaan ng tao ang naghanap. Gusto mong maiwasan, magpasundo ka kay Lord. You leave this world. Iwan mo ang mundong ito. And yes, napakabigat, imagining, na how come na itong Kristiyano ito, sa unang Korinto, basahin na lamang ninyo yung buong kabanata ng chapter 5 at maintindihan ninyo kung ano po yung nangyayari po diyan. Sinasabi niyo po, layuan niyo siya. Itong Kristiyano ito na gumawa ng incest, inasawa niya ang asawa ng kanyang ama. So ito ay church discipline na nangyayari. Sabi ng aking kamanggagawang pastor, ang problema sa simbahan ngayon, we are too much gracious. Wala nang discipline, wala nang pagtutuwid. We are so much, very sensitive na sa feeling ng tao to the point na nakokompromiso natin ang church discipline. Wag na lang. Yung pastor na lang disiplinahin kasi yung pastor can carry. Again, if you want to understand more, you just read 1 Corinthians chapter 5, the whole chapter. So here's the finding, the judgment. Ang hatol, lahat makasalanan. Again, pakisabi sa iyong katabi, you are a sinner. Maririnig tayo ng mga Kristiyano. I don't know kung nasabi ito ng aking anak na si CJ, pero I hear this sa iba na nagsasabi, ako'y Kristiyano since birth dahil pinanganak ako sa pamilyang Kristiyano. Pakisabi sa iyong katabi, walang ganon. Walang pinanganak na Kristiyano. Ang pinanganak ay makasalanan ng tao. Kahit pa ikaw ay pinanganak sa pamilya, I remember Missionary King, lahat silang magkakapatid mula sa kanyang tatay hanggang sa kanyang mga anak, hindi magkakapatid, lahat sila po ay pastor, missionary. Yan, nakwento niya sa akin minsan, invite daw siya ng isang Christian station, interview sila buong pamilya, kasi sila lang daw ang natatanging pamilya sa Korea na mula kay tatay hanggang sa magkakapatid ay mga pastor. Kung maalala ninyo, meron akong pinakita sa inyong tauna every 2 years na ginaganap na survey ng Ligonier, yung State of Theology. Next slide. Na layunin nito ay makita ang kalagayan ng pananampalataya ng Amerika. At ang lumabas sa resulta, 65% naniniwala na ang bata ay isinilang na inosente, isinilang na walang kasalanan. So mahigit 6 sa 10 professing na mananampalataya, we are believer, hindi kami naniniwala na ang bata ay isinilang na makasalanan. Ang bata ay inosente. So this is to deny the doctrine of original sin. This is to deny the doctrine of total depravity. Now, may ask, Pastor, ano ba yung original sin? Just briefly, pag-aaralan natin ito as we go along this month. Original sin ay hindi lang tumutukoy sa unang kasalanan na gawa ng tao. Sa unang nating magulang, si Adan at si Eva. Kundi tumutukoy sa epekto ng kasalanan ni Adan at Eva sa buong sangkatauhan. And that's why we were all born in sin. And total depravity naman, hindi lang ito tumutukoy na tayo ay likas ng makasalanan, na tayo ay corrupt, na even ang ating gawin na mabuti, sabi nga ni Prophet Isaiah, ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. And yes, dahil tayo ay totally depraved, tayo ay totally corrupt, even hindi natin magagawang panaligan ng Panginoon kung walang tulong o walang pag-enablement sa atin ng banal na Espiritu. Yan ang brief explanation ng total depravity. Awit 51 verse 3. Awit 51 verse 3. Pakibasa po. Ako'y masama na buhat ng isilang
makasalanan na ng ako'y iluwal. Yes, si Sia cute, no? Pero yes, niluwal si Sia ng makasalanan. Lahat naman ng baby cute, lahat naman ng baby mukhang inosente. Pero yes, ang verdict, lahat makasalanan. Now, ano ang basis of ground? Ano ang foundation? Second point. The foundation of the verdict or the basis of the verdict, the Scriptures. Ang banal na kasulatan. Again, sabi ng verse 10, as it is written. Ayon sa nasusulat. So, ang basihan ng hatol ng findings ay ang sinasabi ng Biblia. The Bible says so. Na you and I, lahat ng tao, lahat ng isinilang, lahat ng bata kahit nasa sinapupunan ay makasalanan. Let me read. Ito pong verses 10 hanggang 18, no, ay hango sa awit, sa proverb, sa Isaiah, no, ilang mga aklat o ilang bahagi, no, ng kasulatan. Halimbawa, yung verse 10 to 8 to 12, mababasa ito sa awit 14, 1 to 3. Awit 14, 1 to 3, and awit 53, 1 to 3. Ang babasahin ko lang yung 14, 1 to 3 dahil almost the same, if not the same, yung 53 verse 1 to 3. So again, no, itong verse 11 to 12, mula ito sa awit chapter 14, 1 to 3. Wala namang Diyos, I'm reading awit 14, 1 to 3. Wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, ang katauhay kanyang sinisiyasat. Tinitignan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man, wala. And then, yung verse 13 ng Romans chapter 3, yan naman ay mula sa awit chapter 5, verse 9. Awit 5, verse 9. Ang mga sinasabi ng mga kaaway ko'y kasinungalingan, sa loobin nila'y pawang kabulukan, parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilinlang. Again, yung sinabi sa verse 13 ng Roma, kabanatang 3, mula sa awit chapter 5, verse 9. Meron din binanggit sa awit chapter 140, verse 3. Awit 140, verse 3. Mabagsik ang dila tulad ng ahas, tulad ng ulupong, taglay ng kamandag. No, yung klase po ng ahas na ito, yung ulupong, na kahit yung anak niya, kinakain niya. Hindi lang ito, no, speaking about, no, yung kanyang kamandag. And remember, si Prophet Isaiah, nang makita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon, ano ang sabi niya sa Isaiah chapter 6? Basahin ko po sa ESV, kasi sa Tagalog version, hindi po nabanggit yung unclean lips. Pero pag tinignan natin sa Hebrew Bible, no, merong word na unclean lips. Isaiah chapter 5, chapter 6 verse 5, and I said, no, si Isaiah nagsasalita, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips. And I dwell in the midst of people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Si Prophet Isaiah mismo, kahabag-habag ako, nakita ko ang kaluwalhatian ng Diyos, ako isang makasalanan. Ang labi ko'y makasalanan. And then, yung verse 14, again, ng Romans chapter 3, mula naman siya sa awit chapter 10, verse 7. Awit 10, verse 7, namumutawi sa bibig nila'y sumpa, banta at pandaraya, dila nila'y laging handa sa marumit, masasama o masamang pananalita. Romans chapter 3 verse 15, ito naman ay hango sa Proverbs 1 verse 16. Kawikaan, kabanatang 11, o 16. Proverbs 1:16,
ang lagi nilang hangad gumawa ng kasamaan sa tuwing na ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Proverbs 1:16. Yung verse 16 to 17 naman, again ng Romans 3, parang dinadaanan ng salot ang kanilang madaanan, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, mula sa Isaiah 59. Isaiah 59, simula verse 7, mabilis ang kanilang paa sa paggawa ng masama, nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala, pawang kasamaan ng kanilang iniisip, bakas ng pagkawasak ang kanilang iniiwan sa kanilang malawak na lansangan. Hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. Wala silang patnubay ng katarungan. Liko-likong landas ang kanilang ginagawa. Ang nagdaraan do'y walang kapayapaan. And then the last verse ng verse 18 mula sa Awit 36 verse 1. Awit 36 verse 1. Kasalanay nangungusap sa puso ng masama. Sa kaibuturan ng puso, doon ito naglilika, tumatanggi sa Diyos at nitakot ito'y wala. So the very foundation o basis ng verdict, ng hatol, ng findings ay ang salita ng Diyos. Of course, unbelievers will argue, hindi naman kami naniniwala sa Bible. So why should we believe that? Wala na tayong argumento doon. But yes, tayong mga mananampalataya, whether we admit it or not, minsan napapatanong din tayo. Napapaisip din tayo. Hindi po, mabait po naman ako. Pero the verdict, no, is we're all sinner, we're all guilty, at yan ay mula sa salita ng Diyos. And so who will wrestle against the Word of God? Pag maraming mapapaisip tayo, baka naman pastor, mali ang pagka-interpret. Dahil totoo, maraming naman talagang nami-misinterpret o hindi tamang na ipapaliwanag ang salita ng Panginoon. And here is Paul, he is interpreting itong mga binanggit niya sa Romans chapter 3. So, can we say, baka mali itong si Paul sa kanyang interpretation? Well, of course, hindi. Remember, si Paul ay apostle. Can you say amen? Siya ay apostol ng Panginoon. Anong sabi ng Efeso chapter 2, verse 20? Efeso, kabanatang 2, bilang 20. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong iniligay ng mga apostol at mga propeta ng batong panlukan ay si Kristo Jesus. Kaya kung maalala ninyo sa ating outing, sinabi ko sa inyo, no? Ang tanging aming ipapangaral bilang mga pastor, hindi naman kami apostol, kundi yung mga pinangaral ng mga apostol. At ang sinasabi ng mga apostol, pakisabi sa iyong katabi, you are a sinner. I am a sinner. At opo, we can see throughout the scriptures, mula ng Dapol, mas kilalang Dapol, nung unang magkasala ang tao, nakita natin lumaganap ang kasalanan ng sangkatauhan. Next slide. Pagkatapos ni Adan ni Eva magkasala, ano nangyari? The first murder happened. Pinatay ng his very own brother. Remember si Cain? Hindi yung pinatay niya ay kapitbahay, ang pinatay niya sarili niyang kapatid na si Abel. And why he killed Abel? Diba? Kung sa atin, may isip natin, grabe ka naman, yun lang, pinatay mo. Fix. Really, you and I, ang mundo, ang tao, ay napakamakasalanan. Sa panahon ni Noah o ni Noe, sabi ng verse 5 ng Genesis 6, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. At binanggit ito ng Panginoong Hesus, nasa kanyang muling pagbabalik ay katulad ng panahon ni Noah. Nalaganap ang kasamaan. Yes, think about yung katigasan ng ulo ng mga Israelita sa pangunguna ni Moses. Think about yung sumunod na henerasyon next to Joshua's generation.
Ang sabi ng Biblia, walang nakakaunawa, walang nakakaalam ng ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Imagine that. Think about the book of Judges. 7 beses sinabing, muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh. Muli, 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 muli. Parang ikaw din. Parang ako din. You may think, Pastor, sakit naman na, nakakaramit na kayo. Well, remember si Ginoong Mabuti. Sino na hindi pa nakakapanood ng ngayon si Ginoong Mabuti? Diba? Sabi doon, subukan natin ilagay ang chip sa iyong ulo. At makaregister ito ng lahat ng iniisip mo. At ito ipalabas sa sinihan. Nakakaya yun. So who will stand not guilty? If possible, nalagyan tayo ng chip, all of us, throughout the week, and then pag titipon tayo following Sunday, and then ilalabas natin ang lahat ng mga naisip natin na na-register sa chip. Who will not stand guilty? And I hope makita natin more and more pagiging makasalanan natin at lalo nating ma-appreciate ang sukdulang biyaya ng Diyos. Walang mabuting balita kung di natin nauunawaan ang pinakamasamang balita na ikaw ay makasalanan. Ako ay makasalanan. Remember si Jesus, merong nahuli sa akto ng pangangalo niya. Sa John chapter 8, sabi ni Lord, sige, kung sino sa inyo walang kasalanan, siya lang unang bumato. Ano sabi ng Biblia sa verse 9 ng John chapter 8? Nang marinig nila iyon, sila'y isang umalis. Pansinin niyo po, binigyang pansin ni John, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Hindi ang unang nagsialisan mga bata, kundi ang unang nagsialisan, ang sabi ko, pinakamatanda. I believe, hindi po ito sinasabi na yung pinakamatandang unang umalis ay na-realize niya, yung makasalanan ako, and so I have to live right away. I do believe, kasi ang mga nagdala po sa kanila, nagdala po dito sa babae itong nahuli ng pangangalo niya, ay mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan. Sila ang naunang umalis kasi ayaw nilang mag-stay dahil the longer they stay doon na nandun si Jesus, all the more na ma-expose ang kanilang kasalanan. Dahil yes, masino sa inyo dito, the more na nakita natin ang ating sarili, kung kukumpara natin nung wala pa tayo sa Panginoon, nauna na tayo nasa Panginoon, di ba lalo natin nakita ang pagiging makasalanan natin? May hear you, amen? Kung sa nakita niya ang sarili niya, na the more I get closer to God, the more I realize, napakasama ko pala talaga noon. Napakasama ko pala talaga. Pero noon, kung wala tayo sa Panginoon, I reason, mabait ako, tanong mo sa nanay, tatay ko. Tanong mo sa teacher ko. I know myself as self-righteous. Nung makakilala ko sa Panginoon, nakita ko ang sarili ko na ako pala ay self-righteous. Dahil I will argue sa mga kaibigan ko, mabait akong bata. Ginaganito ako ng lola ko, pero mabait akong bata. Tanungin nyo nanay, tatay ko. Yung teacher ko, sinabihan ako ng teacher ko, I said, Charles, ang bait-bait mo sa school, pero bakit hindi ka daw nagsusoli ng sukle? Sabi ko sa mga kaibigan ko, tanungin niyo yung teacher ko. Sabi nila sa akin, mabait ako. Dahil mabait ako sa loob ng bahay. Pero when I draw to God, sa pala akong makasalanan. John chapter 3, 19 to 20, ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa.
Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. Bakit? Hindi sila lumalapit dito. Bakit? Upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. So, all the more we get closer to God, the more we draw to Jesus, that He is the light of the world, the more we will see yung ating pagiging makasalanan. At kung tayo tunay na born again, what we will do, we will repent, we will ask forgiveness, and we will ask, Lord, help me to follow you, to follow you. We will praise Him, Lord, salamat, kinahabagan mo ako. Salamat sa tukdulang biyaya mo. Again, as believer, as we walk in the light, we see not just our sinfulness. Makita din natin lalo pa ang sukdulang biyaya ng Panginoon. And yes, of course, ang kanyang kalooban para natin siya sundin. 1 John chapter 1, verse 5 to 7, unang Juan, kabanatang 5, bilang 7. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Yes, look at the news. Ang mga balita, punong-puno ng kasamaan. Kaliwat kanan. Ano yung balita na isang nurse na pinatay, nagmagandang loob lang tumulong, doon sa sumemplang yata sa motor, at kung hindi lang mag-start yung motor, dinaril niya yung nurse. Dahil nurse, no, kahit wala sa ospital, no, he is obliged na tumulong. Sa ganung panahon, ang ginawa sa kanya, binaril. Gaano kasama ang tao. And yes, look at yourself. Manalamin tayo. You are a sinner. We sin. We sin. Why? Because we are sinners. Sabi nga nila, mas tamang sabihin, we are sinner and so we sin. Salamat. Here's the third point. Again, pinilit ko na lahat ay F. The prayer o nagpapalaya. If you don't like yung prayer, the forgiver, pwede rin. And who is the forgiver? The Lord Jesus Christ. Bakit napunta si Lord sa mundong ito nagkatawang tao? Not because may nakita siyang matuwid. Hindi siya amen? Anong sabi niya Panginoong Jesus? Nung nandun siya, kasalo niya ang mga publikano, sila Matthew. Ang sabi ng mga Pariseo, kung propeta siya, ba't nakikisalo siya sa mga kamakasalanan? Mark chapter 2, verse 17. Marcos kabanatang 2, verse 17. Narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. This is not to say na merong matuwid. Walang matuwid, wala kahit isa. Remember anong unang topic ni Lord nang siya nagsimulang sa ministry niya ng pangangaral? After He passed for 40 days and 40 nights, anong kanyang unang topic? Matthew chapter 4, verse 17. Mateo kabanatang 4:17, magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng langit. Pumunta si Jesus dito kasi maraming makasalanan o lahat makasalanan. Hindi siya pumunta sa lugar na ito, sa mundong ito dahil mayroong matuwid na deserve to go to heaven. Na-deserve na alayan niya ng kanyang buhay. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero tinuturo ng mga simbahan sa ating panahon, you're good, you're good, you're good.
Ang sabi sa'yo katabi, you're bad. You're sinner. Kaya anong nangyari? Dahil yung tinuturo, you're good, you're good, you're good, there is good in you, there is good in you, there is good in you. Ano nangyari? Aktibo sa simbahan, yes, pero wala ang pagbabago. Because there is no true repentance. Dahil wala naman, sabi naman ng pastor natin, mabait ako eh. Mabuti ako eh. Marami sinabi ng pastor mo, pero sabi ng Biblia, you're a sinner. That's why you need to repent. Marami nagbago lang ng religious affiliation, nagbago lang ng religious practice, pero walang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya labas-masok sa simbahan, pero the same. Eh kasi naman, sabi naman Jesus loved us unconditionally. Did Jesus ask you to repent? Again, magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng langit. But then, this is the big one. The very big problem ng human race. Na hindi lamang threat siya sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Ano sabi ni Jesus sa Matthew chapter 10, verse 28? Matthew 10:28, huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. And yes, the only way to escape second death sa impyerno, pagdurusa sa impyerno, is to repent and to believe in the Lord Jesus Christ. Let me end reading John 8:24. Sinasabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. You don't mean na mamamatay kayo yung physical death, hindi you will suffer hell. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Yes, the finding, all of us are sinners. The foundation, the basis, the scriptures. Kaya we cannot reason. Pero salamat, Yesu Cristo, the forgiver, the prayer, na binigay ang kanyang buhay para sa iyo sa akin, na magsisi at manalig sa kanya, ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na bago at yes, pangakong buhay na walang hanggan. Tayo na lang. Panginoon, salamat po ng marami. Salamat Lord for reminding us na hindi po yung hirap sa buhay nito ang pinaka-problema namin. Hindi ang mga kaguluhan, Panginoon, na nangyayari sa mundong ito ang pinaka-problema namin. Not even Lord, the threat ng the big ones sa aming bansa. And the very big problem na meron kami, Panginoon, is sa harapan mo, walang matuwid, wala kahit isa. Kabilang po kami lahat dito, Panginoon. Ulit salamat, Lord. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa sukdulan mong biyaya, Panginoon. Kung hindi kayo, Panginoon, gumawa ng daan, gumawa ng paraan, Panginoon, kung hindi nyo kami binigyan ng kaligtasan, all our lives, Panginoon, we just be in trouble at trouble at trouble at trouble, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Salamat, Lord. Iligtas niyo po kami sa the big one, Panginoon. Yes, we can still suffer trouble sa buhay na ito dahil sa kasalanan ng tao. At yes, we can suffer, Panginoon, dahil sa mga pagkakasala namin. Salamat, Panginoon, na yan ang iyong katapatan,
habag, sariwa sa bawat umaga. At higit nga po sa lahat, Panginoon, kami pinatawad nyo na, niligtas nyo, at biniyayaan ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, muli Lord, hayaan yung mausap ito sa amin throughout this month. Ito po, Panginoon, kalini po kami sa hindi pong naisip, Panginoon, na makita at maunawaan namin as we go on, Panginoon, sa tema ito, Panginoon. Salamat po ng marami. Hindi po namin nilalakila. In Jesus' name we pray.